Golden State Warriors versus San Antonio Spurs, Game Preview and Injury Report. Al Horford inihanda para kay Wembanyama. Ang Golden State Warriors ay muling babalik sa aksyon ngayong Huwebes upang harapin ang San Antonio Spurs sa loob ng Frostbank Center sa Texas sa isang laban na inaasahang magiging kapana-panabik at puno ng tensyon sa pagitan ng dalawang team na may magkaibang kwento ngayong season. Sa kasalukuyan, hawak ng Golden State ang record na 6-5, ngunit tila nahihirapan silang makahanap ng ritmo sa mga laro sa labas ng kanilang home court dahil 1-5 lamang ang kanilang tala roon. Sa kabilang banda, ang San Antonio Spurs ay nag-e-enjoy sa mainit na simula ng kanilang kampanya na may 8-2 record at perpektong 5-0 sa home games. Ang laban na ito ay bahagi ng back-to-back schedule ng Warriors matapos nilang makipaglaban ngayong araw sa Oklahoma City Thunder. Sa ngayon, nasa ika-8 pwesto sa Western Conference ang Warriors, samantalang nasa ika-2 pwesto naman ang Spurs, isang malinaw na indikasyon ng pagkakaiba ng direksyon ng dalawang team. Sa nakalipas na 6 na laro ng Golden State, halinhinang panalo at talo ang kanilang naranasan na nagpapakita ng kakulangan sa consistency. Bagaman nananatiling makapangyarihan ang kanilang opensa sa tulong ni Stephen Curry, tila hindi pa rin nila makuha ang tamang formula para manalo sa labas ng Chase Center. Sa kanilang mga road games, nag-average sila ng 114 points, ngunit nagpapapasok ng higit sa 116 points sa depensa, isang malaking problema na kailangang tugunan kung gusto nilang manatiling kompetitibo. Bukod pa rito, madalas silang magkaroon ng maraming turnovers na sumisira sa kanilang momentum kahit pa nakakakuha sila ng magandang simula sa ilang quarters. Sa talaan ng mga players, sina Al Horford at Alex Tuhey ay parehong nakalista bilang game time decisions, samantalang si DeAnthony Melton ay tiyak na hindi makakalaro dahil sa injury. Sa kabuuan, ang Warriors ay nag-average ng 115.9 points kada laro, habang may shooting percentage na 46% mula sa field at 37% mula sa 3-point range. Si Stephen Curry ang pangunahing sandigan ng team, may average na 26.8 points kada laro, samantalang si Jimmy Butler ay nagbibigay ng karagdagang 18.9 points. Sa depensa at rebounding, si Jonathan Kuminga ang nangunguna na may 7.2 rebounds kada laro at si Draymond Green naman ang leader sa assists na may 5.8. Gayunman, kahit maganda ang kanilang individual na estadistika, hindi pa rin ito sapat upang maipakita ang dating dominasyon ng Golden State na kilala sa mabilis na ball movement at matibay na depensa. Samantala sa panig ng San Antonio Spurs, tuloy-tuloy ang kanilang magandang simula sa season. Nagsimula sila sa 5 sunod na panalo sa home court at nakakuha ng 8 sa unang 10 laro nila. Sa ilalim ng pamumuno ng batang star na si Victor Wembanyama, mukhang nakahanap ng bagong sigla ang Spurs matapos ang ilang taon ng rebuild. Ang kanilang team ay nag-average ng 119.1 points kada laro na may mataas na 49.7% shooting mula sa field at 36.3% mula sa 3-point range. Si Wembanyama ay patuloy na nagpapatunay kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakakahangahangang rookie sa kasaysayan ng NBA, may 24.3 points at 12.9 rebounds bawat laro. Malaki ang kanyang impluensya sa loob ng court, hindi lamang sa scoring kundi pati sa depensa, kung saan siya ay kilala sa pagharang ng shots at panggugulo sa paint area. Katambal niya si Stephon Castle na nagbibigay ng 18.4 points at 7.3 assists kada laro, isang kombinasyon na nagbibigay sa Spurs ng balancing opensa at epektibong ball distribution. Hindi rin magpapahuli sina Harrison Barnes at Keldon Johnson na parehong nagbibigay ng dagdag na scoring at rebounding support. Bagaman nakalista si Devin Vassell bilang game time decision at si Dylan Harper ay patuloy na wala, nananatiling buo at produktibo ang core ng Spurs na pinupuri ng marami dahil sa kanilang teamwork at disiplina. Kapansin-pansin din ang kanilang depensa sa home court kung saan hinahawakan nila ang mga kalaban sa mas mababa sa 112 points kada laro. Kapag ikinumpara sa Warriors, malinaw ang contrast. Ang Spurs ay consistent at kumpiyansa sa harap ng sariling fans, samantalang ang Warriors ay tila hindi makabawi sa kanilang mga pagkakamali sa labas ng bahay. Sa bawat laro, makikita ang agresibong depensa ng San Antonio at ang kahusayan nila sa rebounding, bagay na nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe kontra sa Warriors defense na nagpapahintulot ng higit sa 113 points bawat laro. Kung magpapatuloy ang ganitong trend, mahihirapan ang Golden State na makasabay, lalo na kung hindi makakahanap ng paraan si Curry na masira ang depensa ni Wembanyama sa loob.
Maraming analysts ang naniniwala na paboritong manalo ang Spurs sa laban na ito, hindi lang dahil sa kanilang record kundi dahil din sa kanilang consistency at efficiency. Ang prediction ng karamihan, mananalo ang San Antonio Spurs sa score na 120-111 at malamang na makover nila ang spread. Sa kabuuan, ito ay isang laban ng karanasan laban sa kabataan ang veteranong Warriors na patuloy na umaasa sa brilliance ni Curry laban sa batang Spurs na pinamumunuan ng isang bagong henerasyon ng talento sa katauhan ni Wembanyama. Habang inaabangan ng buong liga kung sino ang mananaig, malinaw na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa puntos kundi tungkol sa disiplina, konsistensiya at kung sino ang may pusong manalo hanggang sa huling segundo ng orasan. Sa pagtatapos ng araw, inaasahang muling mabubuhay ang sigla sa Frostbank Center at kung pagbabatayan ang kanilang record sa home court, malaki ang posibilidad na ang San Antonio Spurs ang muling aangat bilang panalo habang patuloy na maghahanap ng sagot ang Golden State Warriors kung paano muling maibabalik ang kanilang dating kislap sa liga. Sa kabilang banda, isang araw kung saan bunggisngis ng kompetisyon ang nangingibabaw, hahamon ni Wembanyama ang katatagan at karanasan ni Horford si Wemby na tila higanteng lumalakad sa parke, may abot dulong mga braso, mabilis sa block at dunk, handang gamitin ang kakaibang taas at hanay ng abilidad para guluhin ang depensa, samantalang si Horford ay matatag, maalam sa larong may linya at puwang, bihasa sa pagbabasa ng opensa at pagpapigil sa mga batang higante na tulad ni Wembanyama, ngayon ay haharap sa isang yugto ng panahon kung saan siya ang sandata ng Warriors upang pigilan ang pagsulpot ng bagong henerasyon. Makikita sa bawat pick and roll, sa bawat paglusong patungong ring, sa bawat labanan sa rebound ang bata kontra veterano, pagbabago laban pagpapatuloy, at ang parehong team na may ibang layunin, ang Spurs na gustong patunayan na may future star na handang sumabog, at ang Warriors na nais ipakita na kahit may bagong mukha sa liga, hawak pa rin nila ang kontrol at sistema. Sa bawat mano-mano nilang engkwentro, may tensyon. Si Wemby ay maglulundag para sa putback o block, habang si Horford naman ay susubukang pigilan ang vertikalidad at puwang na nililikha ng French rookie. Sa bawat mismatch at switch, makikita ang husay ng karanasan laban sa brilyo ng bagong kakayahan. At sa sandaling iyon, kailanman maaring biglang pumutok ang dunk ni Wembanyama, maririnig ang dagundong ng arena, o may kahanga-hangang hustle move si Horford, pilit na pinipigilan ang tila imposibleng attempts. Isang iglap lang pero parang bumagal ang oras. Bawat galaw ay may bigat, bawat hinga ng manonood ay sabay na nakabitin. Baka doon mismo magbago ang ritmo ng laro, isang steal, isang block, o isang simpleng assist na magbubukas ng daan para sa panalo. Sa gitna ng lahat ng ingay, may tahimik na tension. Dalawang henerasyon ng talento, dalawang landas ng karir na nagtagpo sa iisang araw. At sa natatanging gabing ito ng basketball, higit pa sa puntos ang pinaglalabanan ito ay para sa tanda ng kahusayan, sa sandaling magtatak sa alaala ng bawat nanood.